'Di ba? Alam niyo nung nag-uusap kami ni Mayor Magalong noon, sabi ko, unahin po natin yung mga ghost projects, madali lang po 'yan. Kasi nga yung mga ghost projects natapos na, napirmahan, na-accept na, 'di ba? So lahat ng mga kasali diyan automatic tapos na yung usapan. Pati yung nag-insert, automatic tapos na. We just have to identify them. Now, when you want to fight corruption, first you need to know how to fight. Kasi hindi lang sapat na gusto mo ang isang bagay, dapat alam mo rin kung paano mo makukuha yung goal mo. Well, this is Pinoy Extreme, and panoorin natin kung paano natin matutulungan yung mga taong gustong lumaban sa korupsyon. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Why? Because itong mga congressman din na ito nag-insert ng mga ghost projects na yan, 'di ba? They have the responsibility to actually inspect, determine, know kung yung kanilang request for budget, yung kanilang insertion ay nagmaterialize, nagkatotoo. Napakadaling kaso niyan, mga kabatas natin. Kahit nakapikit ako, kaya ko. Remember, ang isa sa excuse ng mga senador noong lumabas yung issue kay Napoles is hindi daw nila alam kung yung pinag-donatan nila napunta ba talaga sa tulong. Well, you can actually make them liable doon sa ginawa nila kasi nga kailangan nilang siguraduhin na yung pinaglaanan nila ng pondo napunta doon sa project na gusto nila. Nagmaterialize, sabi nga ni attorney. Kaya kong gawin yung kasong yan. Napakadali. Ipakita mo lang na wala, tapos may na-release na pondo, tapos sino yung nag-insert ng pondo, sino yung nag-release ng pondo, sino yung nagpagawa ng project, sino yung tumanggap na tapos na yung proyekto. Lahat na sila doon sa chain na yun, damay na yun. It's so easy. Ghost or non-existent yan eh. Pag ikaw magpupundo ng ghost or non-existent project, madadamay ka talaga. Pag ikaw yung nag-insert ng proyekto para dyan. Bakit? Bakit ka gagawa o mag-a-approve ng pondo para sa isang ghost project? Ghost or non-existent project. Sinabi ko nga eh. Kasi nagpapaimbestiga siya. Si Mayor Magalong, may mga sinend sa akin ng mga dokumento. Sabi niya, ito. Pinakita niya, substandard. Sabi ko, wag ito, Dad. Last na lang ito, sabi ko. Unahin natin yung mga ghost tsaka non-existent flood control projects. Swak sa banga agad yon. Ito yung pasampina natin. Ito pasampina natin. Pag nakuha natin lahat yan, file na natin. Solid na solid yan, sabi ko sa kanya. And ang ending, tinanggal si Mayor Magalong. Kasi nga, nagkakaroon ng direksyon or patutunguhan yung investigasyon. Ang daming ghost project for 100 something. And most likely, multiple personalities. Hindi lang from lower house, hanggang Senado, hanggang COA, hanggang DPWH. Yung madadamay doon pa lang sa ghost project. Kaya anong ginawa? Pinatahimik or pilit pinatatahimik si Mayor Magalong. But hindi matatapos ang laban. Hindi matatapos yung laban sa pagtanggal sa kanya ng mga taong pumipigil mag-imbestiga siya. Kasi nga, ngayon, alam na natin. Mas may capability na tayong tumulong sa paglaban
sa korupsyon kasi alam na natin. Pwede na nating tulungan yung mga taong nag-spearhead ng paglaban ng korupsyon. And mas makakatulong tayo doon sa long-lasting effect ng paglaban sa korupsyon by actually helping yung mga tao na nagfa-file ng kaso. Kailangan lang natin makita kung saan dumaan yung mga yan. Mula sa humingi ng pondo hanggang sa binigyan ng pondo, sa gumawa at tumanggap na tapos na yung proyekto. Tapos na yan. Kasi nga, hindi na natin ipoprove na substandard. Di ba? Ang ipoprove na lang natin, dumaan yung pera sa kanila. O sila yung nag-request ng pera. O may participation sila doon sa proyekto in whatever manner. Insertions, di ba? Fund requests, tumanggap ng pera, nag-release ng pera, tumanggap na complete na yung project. It's so easy. Kahit grade 5, kayang i-file ang kaso na yan. Tapos pag final mo yung kasong yan, bakit swak na swak sa bangayan? Kasi nga, lahat ng tinakbo ng pera, they are public documents. Kapag public documents ng mga yan, they have presumption of regularity. If they have presumption of regularity, ang magpapatunay ngayon na hindi totoo yung mga dokumento na yan, ay yung akusado. Gets nyo? Ang magpapatunay, yung akusado. Kasi nga, ipipresent nyo lang lahat, public documents. Tapos, ipapakita nyo na walang proyekto. Tapos na yung usapan. Ngayon, kung sisirain nila yung mga dokumento, they have the burden to prove that it is not regular. Pero wala, makakasuhan. Nung nakita ko ito, mga kabatas natin, tumaas yung balahibo ko. And again, dito pa lang makikita nyo na kung bakit gustong tanggalin si Mayor Magalong doon sa ICI. It's because yung capability niya to actually file that many cases. Doon pa lang sa Ghost Project, ang dami niya ng masasagasaan. Bukod pa yung substandard. And again, hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa tayo. Hanggat buhay tayo, meron at meron tayong pwedeng magawa. Ang unang step na kailangan natin is arm our minds on how to paano labanan ang korupsyon para malaman din natin kung paano tayo susuporta doon sa ibang tao na may kapareho nating goal. Gets? This is Pinoy Extreme. Have a good day.